tungkol sa pagiging epekto ng globalisasyon sa pamilya, ekonomiya, teknolohiya, sosyo-kultura at politika. Pamilya. Ito ay nakakaapekto sa aspekto ng paggawa na kung saan ang bawat membro ng pamilya ay nagtulong-tulong upang magampanan ng kani-kanilang tungkulin. Maaari ring maging epekto ng globalisasyon ang pagkahati-hati ng bawat gawain sa pagitan ng kasapi ng pamilya, na kung saan tulad ng mga kasapi ng mga bansa, ang pamilya ay nagkakaroon din ng aspektong pagiging isa upang maayos na maisagawa ang paggawa. Ekonomiya. Ito ay nakakatulong sa bansa upang umunlad ang ekonomiya. Naging madali rin ang palitan ng produkto. Napabuti din ito ang ugnayan natin sa ibang bansa. Nagtulungan ng mga bansa upang makamit ang kaunlaran ng bawat isa. Teknolohiya. Ang globalisasyon ay nagdudulot ng malalim na apekto sa teknolohiya. Ito ay nagpabilis ng paglaganap ng bagong teknolohiya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagbigay daan sa mas mabilis na komunikasyon at pagbabahagi ng impormasyon. Gayon din, nagbubukas ito ng maraming oportunidad para sa internasyonal na kooperasyon sa pananaliksik at pag-unlad ng mga teknolohiya sa solusyon. Ngunit may mga isyu rin tulad ng digital device kung saan ang ilang bansa ay may maunang nakinabang kaysa sa iba. Sosyo-kultura. Ang globalisasyon ang may malalim na impluwensya sa sosyo-kultura ng mga lipunan. Ito ay nagdadala ng pag-usbong ng global na kultura kung saan ang impluwensya ng mga Western na ideya, estilo at produkto ay lumaganap sa iba't ibang kultura. Sa kabilang banda, nagbubukas din ito ng mas maraming pagkakataon para sa culture exchange at pag-unlad ng lokal na tradisyon. Ngunit may mga alalahanin din hinggil sa pagkawala ng ilang aspekto ng kultura dahil sa global na homogenisasyon. Politika. Ito'y nagre-resulta sa mas mataas na antas ng internasyonal na kooperasyon at ugnayan sa pagitan ng mga bansa. Ang globalisasyon ay maaaring magdulot ng pag-aangat ng mga pandaigdig na institusyon at tratado na naglalayong regulahin ang iba't ibang aspeto ng lipunan, ekonomiya at kapayapaan. Gayon din, ito rin ang nagbubunga ng mga isyu tulad ng pagkawala ng soberanya sa ilalim ng ilang global na kapitalismo, na maaaring magkaroon ng hindi pantay-pantay na aspekto sa mga bansa.